Brothers and sisters, last Sunday we discussed about defeating the mammon god or the money demon. No, og daghan tag natun-an igsuon na makita nato even sa Biblia, mabasa nato unsay dala sa money demon sa kinabuhi sa usa ka tawo. No? Makita nato ang duha ka imahe sa usa ka tawo nga under sa influence sa usa ka demonyo sa kwarta. Ang tao nga walay kwarta igsuon dili kasimba, kabalo ta ana. Amen? No, ang tao nga walay kwarta, you are still under the influence of this demon because this demon will dictate when you should go to church and when you should believe in God and when you should trust God. So siya ang nahimong master, siya ang nagdumala na sa kinabuhi sa tao. Kung wala kay kwarta, di ka kaingon nga, exempted ko anak pastor, kaya wala mo ko'y kwarta, so I have no money demon. Mali ka. Kaya kung wala kay kwarta, tanawa ang imahe sa usa ka tawo nga walay kwarta, dili na musimba. Magsige na lang panarbaho, magsige na lang upangita og kwarta, kay wala lagi sa kwarta, so nasa ikarason nga di na gyud siya musimba. No, and the other side, daghan kag kwarta, sa kadaghan si mong kwarta, wala kay time mo atog simbahan, kay magsige na lang kag malling, magsige na lang kag bakasyon. No, puro na lang bakasyon ang imong una-unaon, di na ka wala kay time mga lagad sa Ginoo kay napuno ng kwarta imong kinabuhi. Both sides, whether wala kay kwarta or na kay kwarta, the money demon is still there. Yeah, the money demon is still there. And you know what's so makaingon kang subo pa malandungon, no? Kini nga klase nga demon igsuon, mao ni siya mo try sad og guba sa matag kasimbahanan. Daghan nagsimbahan nga guba tungod kay ang mga members o ang mga Christians wala sila nalutas sa dominion sa kwarta. Daghang simbahan. Ako'y simbahan na dungog sa una nga nagkayamukat ang simbahan, nagkagubot. Ang gibuhat sa mga donor, gipanguha nilang donation. Ang nagdonate og atop, gikuha niyang atop. Ang nagdonate sa tiles, gilangkat ang tiles. Alas kang luuya lagi simbahan lagi. Oy. Oh, look at how the money demon manipulated the minds and the hearts of Christians who claim that they are Christians, they are believer of Christ, but they are still under the influence of the money demon. So ang nahitabo igsoon, gikunis-kunis nila grabe ang lang simbahan. Ug nagguba gayud ang simbahan tungod sa kwarta. Yes. Daghan kaayo. Daghan kaayong mga tao nga nagkadimbulaag tungod sa kwarta. No? Nabasa nato ato ang gituki, when you let the demon of money rule over you, you will worry, you will doubt your sense of value, you will be flooded with all kinds of darkness, no? Ma-engage ka klaseng nga kangit-ngit, og ang to the extent of that darkness, you will forget God. Yes, that's true. No? Mo na'y dalas kwarta. Munang pagdili ni mo siya makonsider nga ang kwarta di ay nadi sa kalabutan sa spiritual warfare nga kailangan day sa girahon, kailangan day sa piugon, kailangan day sa daugon igsuon. Kung di ni mo na buhaton as a Christian, ikaw ang daugon, ikaw ang piugon, og matingala ka, dili ka mulambo sa imong Kristohanong kinabuhi, kay ang number one imong kalaban, kwarta man. To the point na yung mga tao igsoon na di na sila musimba tungod sa kwarta. Oh, di sila musimba. Ano man? Because they are under the influence of this kind of demon. So they don't trust churches, even pastors. They don't trust. Ano man? Because of money. No? Nami kaila na moingon nga Katoliko niya. Usaon maning dos sa pari. No, dos ba? Yung nagpuyo og GSIS, yan ay business. Pero dos daw, una siya, kuyatag lang ko niya, unsaon maning dos sa pari. Katolik niya, no? Na mga anak nga mentality. Nga dili mo hatag sa church tungod kay basi daw unsaon sabay 2 pesos. Kuyo kayo. No? Unsaon man ni? No, na mga tao nga ana, because they are under this kind of demon, they don't go to church because of money. They don't give to church because of this kind of attachment. And they don't trust the leaders in the church because of money. No? So they destroyed their life. No? Ato anang na-encounter. No? Ngayon 1 Timothy chapter 6 verse 9. No? People who are hooked with this kind
of attachment and this kind of demon, ma-destroy gyud sila. Magguba gyud ang ilang kinabuhi. No, di gyud magkamuritsing-muritsing gyud ang ilang kinabuhi tungod kay under sila sa influence sa kwarta. Ang kwarta maunay ni dictate sa ilang kinabuhi. No, ang kwarta na. So maunay igsuon ang atoang goal sa atoang preaching, we want to defeat the mammon god, we want to defeat the money demon so that you will be truly blessed by God. Na mahimo kang blessed. Unsa di ang kinabuhi nga blessed? Kanang makapangalagad ka sa Ginoo nga walay bara. Kanang makapangalagad ka sa Ginoo, no? Makaserve ka sa Ginoo nga walay bara. Nga tudo-tudo gyud imong pag-serve sa Ginoo, bless kay ka ug ginagamit ka sa Ginoo para ang ubang tao ma-bless. Munay tinud-anay nga freedom igsuon. Tinud-anay nga freedom, tinud-anay nga kagawasan gikan sa demonyo sa kwarta. Nga makaserve ka sa Ginoo o magamit ka sa Ginoo nga ang imong kinabuhi mahimong blessing para sa uban. Ha? So, we learn that when in order for us to defeat the mammon god, we should serve God alone. That's the only way. Pag dili ka mga lagad sa Dios nga maoy tinuod igsoon di gyud mo mapildi ang kwarta. Muna ang sinugdanan sa kapildihan sa kwarta sa imong kinabuhi, ang imong desisyon nga sukad karong adlaw, Lord, I will serve you. No? I will serve you. Nasukad karong adlaw, Lord, ikaw na ang Lord, dili ang kwarta sa akong kinabuhi. Sukad karong adlaw, Lord, ikaw na ako ang alagaran. Ug ang kwarta, maunay mo alagad na ako. Dili ako mo alagad sa kwarta. Mabaliktad na ang dominion. Igsoon. If you will choose to serve God, money will serve you, not you serving money. Yeah, that's the consequence. If you will transfer lordship from the money demon lord to the real Lord, the Lord of lords and the King of kings, then there will be also a transfer of authority. No? Pag ang Ginoo lang authority sa imong kinabuhi, ang kwarta wa na siya hold sa imo ha. No? So, we learn that when we serve God, we give to God. That's what we learned last Sunday. When we serve God, we give to God. It's really impossible to think that you want to serve God but you are not willing to give to God. Ano man? Because when you serve God, when you transfer the lordship from the lordship of money to the lordship of God, pinaka-gesture nimo nga makita sa Ginoo, gusto niya makita, buhaton nimo is ang muhatag ka para sa iya. Kay mao nay act of surrendering the material wealth, the physical wealth, the material attachment didto nimo i-surrender sa Ginoo og i-bless na sa Ginoo, tagaan kaniyag wisdom, tagaan kaniyag grasya, tagaan kaniyag kaalam nga ma-manage nimo og mabuhat nimo ang imong purpose og di naka madala sa kwarta kay di naman siya ang Lord sa imong kinabuhi. No? So when you serve God, we give to God. No? So right now, we'll go to the second point. When we serve God, we give to people. Remember that. First, when we serve God, we give to God. So we give to God, we give our tithes and offering, the 10% of our income, that's the beginning of our giving. And if you want to be generous, you give the offering. No? You know, an ordinary Jew, kabalo ba mo? Ang usa ka Hudiyo ha, average Jew, kabalo mo, pilay ginahatag niya sa temple? 40% of his income. Ug tanawa ang mga Jew igsoon, na ba kay nadungog na nay mga Jew nga pobre? Kuyaw kayo. High-tech kayo. No? Iron Dome nila. Gamay ra kay ng kanang Israel igsoon, gamay ra kay na. Gamay ra kay ng Israel. Kabalo pilay population sa Israel, 7 million lang. 7 million lang. Layo ra kay na sa Pilipinas. Dako kayo ang Pilipinas. Ang population nato diri 100 million. Pero pag abot sa kadato igsoon, wa ra ta ka kumingking sa Israel. Kuyaw kayo, high-tech kayo. Desierto, manurok ang mga tanom nila. No, kuyaw kayo mga technology, kuyaw kayo pagka-bless sa Ginoo sila. Pero unsay average sinatagan sa usa ka Hudiyo 40%. Yeah.
Para sa ilahan, normal ra na kita mga Christian, mo nagkuratan ta ni, grabe sad mo. Malunod man sa taana. 40% sang dakua. No, kaya ang concept man ana, the more sila muhatag, the more sila i-bless. Mao man ilang mentality. So kanang 40%, gamay ra na sila kay haskang dakua man pud silang income. Diba? Mo income kag million, billion. So wala na. No? So mao na yung mentality sa mga Hudiyo. Pero literal sad ang blessing o panalangin sa Ginoo sa ilaha. Kuyaw kayo. High-tech kay mga gamit igsoon na mga pusil nga letter L. Na sila yung mga gadget nga pangsulod nila, panglaban nila sa mga terrorist. No, grabe sila gi-bless sa Ginoo. Tungod kay sila naburog yun sa Ginoo, gitudluan yun sila based on their history, gitudluan yun sila nga mohatag. So nahimo silang ebidensya, at least kita nga mga Christians, makabaluta nga literal ang pasabot sa Ginoo. Nga if you will give to God, you will be blessed. Like Israel. Huh? So, when we give to people, when we serve God, we give to people, muna siya ang another perspective na to ang tanawon igsoon. Now, in Proverbs 19 verse 17, kingon din whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Mo ni naka-amazing igsoon. When you serve God, you give to God. Hatag ka. Tithes nimo, offering nimo, generous ka sa Ginoo, sacrificial offering kung wala kay salary. Estudyante pa ka, so sacrificial sa imong giving. No, unsay situation nimo, you can still give sacrificially. Pag nag-income na ka, so diha na ka mohatag sa imong tithes, diha ka mohatag sa imong offering. No, maging generous ka sa Ginoo. No? And then when you give to God, no? You also think that God is also calling you to give to people. No, and according to Proverbs 19:17, if you are generous to the poor, you lend to the Lord. Unsay lend? Nagpahiram ka. Nihatag ka directly sa Ginoo pag mutabang daw ka sa mga pobre igsoon. So say pasabot ana nga God is encouraging His people that you think about it because man is created by his own image and likeness. Because man is created by his own image and likeness. So any good thing na buhaton nimo sa imong kapwa tao igsoon, labi na sa mga naglisod, no, according to the word of God, gibuhat nimo sa tao, gibuhat pud nimo sa Dios. No? Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Personalon ka sa Ginoo. No, ang imong paghatag dili lang tawhanon, nga naluoy lang ka sa tao. Ang pananaw sa Ginoo ana nakasabot ka. Nga kanang tawhana binuhat sad sa Dios. Tungod kay binuhat siya sa Dios, ang Dios ang tag-iya ni ana bisan pagwana ni ila sa iya. Siya may nagbuhat ana. Pero i-recognize niya ang imong paghatag tungod kay giingon man niya sa Biblia nga pag naa kay kaluoy mohatag ka sa tao nga nagkalisod, siya mismo mubayad para nimo kay kanang tawhana di man na kabayad sa imo igsoon. Kanang tao nga imong tabangan. Amen? No, ayaw mong tabang og tao nga makabayad sa imo kay wala kay madawat sa Ginoo ana. Amen? Mo na sikreto. No, usahay no motabang tagtaw na kana sang tan-aw nato in the future investment, di ba? Pag matiuro ko ani sa unahan kani sure ni tabdi jud ko pakyaso na ni. No, ang mentality sa tao na ana igsoon, but God wants you to understand. When you help those people that cannot pay you back. Ano man? Kaya ang promise sa Ginoo, siya ang mubayad nimo unsay gusto nimo? Tao mubayad sa imo o gusto kang Ginoo mubayad sa imo? No? I suggest nga gustuhon nimo igsoon nga ang Ginoo mo bayad kay ang tao kuripot biya. Gamay ra kay ihatag pag mo bayad. Pero pag ang Ginoo mo hatag igsoon, tagbaw kag salo. Unang ningon ng Ginoo nga He will repay him for his deed. Pag mo bayad ang Ginoo igsoon, abundant yun na. I-bless yun ka sa Ginoo. No? In Luke chapter 12, verse 33 to 34, no, according to Jesus, this is Jesus' words, sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old,
with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroy. For where your treasure is, there will your heart be also. No, tanawin mo igsoon, in the perspective of Christ, possessions, they are meaningless. No? Wealth, possession sa tao, they are meaningless if dili nimo siya gamiton para sa kahimayaan sa Dios. For example, tagaan tigag example. Nangita tag yuta diri sa Maa, di ba? Naatay nakitaan worth 5 million nga 300 square meters. Gamay ra kay nga lote para sa simbahan. For the glory of God, mag-worship ang mga tao, mag-evangelize ta, magpalambo ta sa mga tao sa Espiritu. Tinud-an na yun, kinasing-kasing, Diyos nun kaayong pagpangalagad. 300 square meters worth 5 million. Pero, wala, nag-try tag loan sa bangko, wa ta na-approve kay church ta. Ang bangko, di sila mo approve og church loan. Munang wala ta ka-proceed this year. And then, na-shock ko, no? Nga naay mga Kristohanon nga dato, nga ilang bag worth 5 million. Shoulder bag. Worth 5 million. No? And then, ato ang building nga tukuro, naalang sa mga worth 2 million plus katong yuta 5 million, so naalang sa 7 million. Nasya ko ikso na yung mga dato nga Kristohanon, ang relo, 29 million. Relo lang. 29 million. You know what I realized? All material, worldly wealth, they are meaningless to God because there are so many people, even Christians who are super rich, they are just wasting their wealth. They are just wasting money. They are just wasting money. So in that perspective, ang tanawin mo sa Bible, ano yung si Jesus? Sell your possessions and give it to the needy. Because all your possessions, they are nothing. If you don't use it for the glory of God, they are meaningless. They are nothing. They are nothing. No? Because the promise of God, He will provide all your needs. Tagaan kanyag balay, tagaan kanyag sakyanan, tagaan kanyag house and lot, tagaan kanyag security para sa imuhang health nimo, na kay pag-hospitalize ka, makapa-hospital ka sa Dabodok, maka-afford ka, nani, i-provide na sa Ginoo sa tanan igsoon. But God, no, gusto niya nga pag super blessed na kaayo ka, you will not waste even a bit of your possession. Tiaw mo na, 29 million nga relo, makapalit ng tagyuta diha sa huna, oh. Nga, 600 square meters worth 21 million. 600 square meters na sa huna. Igsoon, gi-inquire na ako. 1,200 square meters nga luti sa huna igsoon, kabalo ka tagpila, 36 million lang. Lang na, no? Ni gamay na. Nausab akong mentality, ano ko, dako, nung kayo ng 23 million, 20 million. Pagkabalo na ako nga na'y nagrilo og 29 million nga Christian, Lord, have mercy. Girilo lang, Lord, oh. Ang yuta sa simbahan, girilo lang, Lord. O ka nakagrabe kay gihatag ra pag yun niya siyang badi-badi, ang 29 million nga relo. Gihatag ra sa iyang assistant. Kuyaw kayo. Tatagaan ko relo nga 29 million, ibaligya yun ako, bay palit na ko yuta. No? Yuta na lang ihatag. No? So kayo kaigsoon, na ang gingon ni Jesus, provide yourselves with money bags that do not grow old. No? Ang mentality, ang perspective sa Ginoo, ang kalibutan ng son, the money demon will provide you a money bag, but it grows old. Kwarta. No? Nga i-offer sa kalibutan, kwarta nga, no? Sudlanan nga, no? Madaan ra, no? Treasure nga mag-fail. Pumana sa kalibutan, investment, bisag unsang klase nga investment, mag-fail yun. Ano naman? Tungod kay mo na dala sa kwarta sa kalibutan. No? And ang gingon ni Jesus, ang treasure nga gusto niya, kanang treasure nga dili maduulan og kawatan. No? But the money demon, there is no promise of protection that if you have money, no, you are secured. Nga di ka maduulan og kawatan, tapos dili mawala ang imong kwarta,
kay part na siya sa dominion sa kwarta. The opposite of what Jesus said. But if you are blessed, and if you already understand, and if you already defeated the money demon, igsoon, the promise of Christ is that you will be provided with money bags that do not grow old, with a treasure that does not fail, where no thief approaches and no moth destroy. Nindot kay na nga life igsuon nga bless ka. Wa kay kaguol sa kwarta, kay ang imuhang tinuod nga treasure wala sa kalibutan, naa sa langit. Ang ingon ni Jesus, for where your treasure is, there will your heart be also. So kailangan ang imuhang kasing-kasing dito sa langit igsoon, di ka mag-uol. Kung naay mawala sa imuha, di ka mag-uol, ibalik ra na sa Ginoo, kwarta ra na brad. Mulabay ra na. Makitaan ra na. No, i-bless na ta sa Ginoo, i-provide lang tanan. Grabe ang imuhang faith. Nga naman, tungod kay grabe ang imuhang literal para sa imuha, nga ang imuhang treasure na sa langit. Amen? If you are a heavenly person, wala na hold ang kwarta sa kalibutan sa imuha igsoon. Makapangalagad ka sa Ginoo, makasimba ka, ma-bless ka, magamit ka sa Ginoo para ma-bless ang ubang tao. Ang kwarta, the money demon, has no hold in your life anymore. Sa una, siya ang mudikta, kanusa ka musimba, kanusa ka muhatag, kanusa ka mga lagad, kanusa ka mangita sa Ginoo, pero karon nga imuha ng gi-surrender o gitugyan imong kinabuhi sa tuang buhi nga Dios, wala na'y luna ang kwarta sa kinabuhi sa tao. Amen? May experience nimo ang na-experience ni Jesus. No? Ang gipasabot ni Jesus. No? So when you serve God, we give to God, and when you serve God, we give to people. No? In Mark chapter 9 verse 41, another perspective of serving God, giving to people. No, in Mark chapter 9 verse 41, Jesus said, if anyone gives you even a cup of water because you belong to the Messiah, I tell you the truth, that person will surely be rewarded. Kuyaw ka igsoon. Ganina, if you are generous to the poor, you are lending to the Lord. Sa Ginoo ka nagpahiram. Kuyaw kayo. No? Pag generous na ka sa pobre, sa Ginoo ka nagpahiram. Ug ang Ginoo ang mubayad sa imo, dili ang pobre. No? Ang Ginoo ang mubayad sa imo, dili ang pobre. Karon igsoon, kuyaw kaayo. It talks about the believers, the Christians. Nga tabangunon sad, naglisod sad. No, if anyone gives you even a cup of water because you belong to the Messiah, I tell you the truth, that person will surely be rewarded. Ngalan nga Kristiyano, gitabangan nimo. Mao man ipasabot ni Kristo. Anybody daw nga mutabang nimo igsuon. Tagaan lang kag tubig. Tubig lang ha kay mauray mahatag. May point ani. Igsuon. Nga pinakaubos nga mahatag kindness sa usa ka tawo, kanang giuhaw ka nya nay mutunol og tubig para nimo, libre, walay bayad, dili katong water bottle nga tag 20 unya tag 10 ra dito sa mall. No, walay tubo. Libre nga tubig ang ingon ni Kristo. No, that person will surely be rewarded. Kuyaw kayo. When you serve God, you give to people. When you give to people, who are these people? People who are less fortunate, and people who belong to God, people who are believers of God. Pag muhatag daw ka para sa ila, you will never lose your reward. Kuyaw ka igsoon. Walang paglaka igsoon nga nanginahanglag tabang, nangitag trabaho, walay trabaho, i-refer lang nimo, brad, unsa man wala kay trabaho, sige tabangan ta ka, itag trabaho. Simple lang kay na nga act of kindness. Pero seryosoho na sa Ginoo igsoon. Kay tubig lang gani imong itunol, ihapon man gani niya. Unsa na lang pangitaan imong trabaho imong igsuon? Amen? No? Unsa na lang librehon imong pamasahe kay walay pamasahe mo adtog simba? Librehon imong pamasahe. No? Tabangan nimo, makakaon, na snack gamay. Tubig lang. Ha, gingon ni Kristo, grabe ha, ano tubig ra gyud. No? Kwintahon ni Kristo.
Unsa na lang mga extra kindness pa yun nga ma-show nimo sa mga brothers and sisters? I tell you the truth. If you have a spiritual eye and if you have a spiritual mind, you will become so excited. Because every goodness and kindness that you are showing to your brothers and sisters in the church, and for those people that you know that they are Christians but they are very less fortunate, I tell you, you will be blessed. You will be blessed. No? Kuyaw kayo. Amazing kayo. Grabe sa Ginoo. Ano man, dili man ko na about sa amount nga imong ginahatag igsuon. Dili na sa amount nga imong ginahatag. Kay tubig lang sa bukid sa mintoy mawad-an og kwarta kay mohatag kag tubig. Sa may napurdoy diri nang hatag og tubig. No? Diri sa Mandaya blessed ta kay libre ang tubig diri. Oh, napa joy hot and cold pag yun na, libre. Bless ining Mandaya lagi. Bless this Ginoo ning Mandayahan ni. Ning Mandaya, sorry. No? Bless this Ginoo. No? Ay, ang point na igsoon, it's not about the amount. Dili na mo ang makita sa Ginoo, uy, dako sa gihatag, uy, tubig raman, uy, kuan raman. Ang tan-awon sa Ginoo igsoon, that you are not attached. You are not attached to material wealth, the enemy of God, the counterfeit of God's lordship in your life. Makalusot na ang panalangin. Amen? Makalusot na. No? Pinaagis mong kinabuhi. No? Another perspective of serving God, we give to people. 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. We'll talk about the people serving the Lord in the church. This is for everyone. No? Ang mga nangalagad. No, in 1 Timothy 5:17 to 18, gingon din ni, elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. For the scripture says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. And in another place, those who work deserve their pay. No, brothers and sisters, when you serve God, you give to people. You give to the less fortunate. You give to your brothers and sisters who are less fortunate. And the third one, according to the Bible, those people who serve the Lord. Those people who serve and who work for the gospel, they must also be blessed. Ano na siya? Disclaimer, I'm a pastor, I'm a preacher, but I have to say this because I saw people, grabe, luoy kayo, mga pastor, kailan na mo, luoy kayo. No? Kami ni pastora, nagsalig yun, Miss Gracias, Ginoo. We make it sure that our standing and our integrity in serving the Lord is for the Lord. No? Ang among motivation is the Lord. No, nagsugod mig ministriya ni pastora sa una, wa jud may madawat maski piso igsoon. Kami pa'y mutapada sa bayad sa renta, nang yaka lang mga tao sa salog, ang mga members sa una, mga estudyante, ang collection sa church sa una 13 years ago 300 pesos ra. Nya ang renta 3,500. Asa man nakuhaon? Dito na sa sweldo sa minister. Kay nanarbaho man pod. So, naay mga sakripisyo, no, naay mga sacrifices, pero nagpadayon mi ni pastora because we truly believe if this is the work of God, He will provide. If this is the work of God. No? And so that's our guiding principle. No? But in the context of the Bible, no, importante sa diay nga makasabot ang mga tao when they give, when they want to serve God, they also need to learn to give to people. And then people there defined in the Bible are the less fortunate, the Christians, and the servants of God. No? Munang giingon diri oh. No, diri gikan ang word nga honorarium igsoon. Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard at both preaching and teaching. Naay mga kasimbahanan nga wala sila na blessed tungod kay wala sila regard silang pastor. So ang church, makita nimo ang kapobrehon sa church, luoy kaayo. Ang pastor, luoy kaayo, mapugos na lang mo sulob og sinila nga gisi-gisi para kaluyan sila mga membro. Oh, tinuod lang siya igsoon.
Lay mga pastor mo sulob og ay glasses nga liki na. Para ang mga membro maluoy sila makita oy luya ni pastor oy sumuhatag sila. Ang basis silang paghatag silang pastor ang kaluoy sa dagwise pastor. Oh, tinuod siya. No, na mga pastor sa padungdungog ultimo soft drinks wa na may ikapalit kay ang ilang mga members wala pa nalutas sa paghatag. Oh, willing sila muhatag para sa mga pobre, pero para sa mga pastor, alanganin sila muhatag. But according to the Bible, the pastors, the one who work for the teaching and for the preaching, they must be blessed also. Kailangan ma-bless po sila. Munang naigitawag nga love gift offering para sa mga pastor. Oh. Ginahatag na siya with regard to the pastors because you appreciate that they are doing their job. But I'm telling you, whether ang usa ka pastor maayo siya o dili maayo, it doesn't matter because the main point of the verse is the address of the verse is for the people nga gi-challenge sa Ginoo nga muhatag. Grasya sa Ginoo kay mong pastor tarong igsoon. Dili na og kwarta. Wala na nga lahas. Simple living lang. Tama-tama ra gyud ang kinabuhi. Dili manguliksyon og motor, di mo palit og mga private jet. No? Wala jay luxury life ba? Kaya ang promise mangod sa Biblia igsoon, i-bless yun ang mga alagad sa Ginoo. Tinuod na siya. Huh? But the challenge of God for everyone, if you want to defeat the money demon, you know you should learn to serve the Lord, and when you serve the Lord, you should learn to give to people. You're generous to the less fortunate, you're generous to your brothers and sisters, and you are generous also to those people used by God in preaching and teaching and keeping you safe from demonic harassment of your life. No? So, in this perspective, importante ni siya kay daghag mga kasimbahanan nga nagkayamukat ani igsoon. Wala gyud na bless ang mga members. You know, here in this church, daghan kay natingala anong naatas Mandaya Hotel. Daghang natingala. Kay mahal-mahal ba gyud ang Mandaya Hotel? No? Pero gibless ta sa Ginoo igsoon. 13 years ago nang yaka lang ta sa salug. Nangyaka lang ta sa luga. 300 pesos lang ato ang collection 13 years ago. But God bless us. God provided all our needs because we teach people to really serve God and to really give their best to God. And so makita na siya sa outcome sa church. Mas makulbaan pa yung kaigsoon by next year. Magkaroon tag yuta, magkaroon tag building, masyak jud ka. Ginasuportaan sa Ginoo ang ato ang ginabuhat igsoon. Na in this church, we are very serious in serving the Lord. Wala ta naga-jamming-jamming og tao, wala ta nagapangwarta og tao. No? Klaro kay na. And then ang church nato igsoon, naatay SEC registration, naatay financial statement na gina-report sa gobyerno, sa government of Davao. We are very transparent to the government, no? And we are doing everything we can to bless the poor. Natay Give Love program, ginabuhat na to na, nagapanghatag ta sa mga pobre, at the same time nagashare ta sa gospel. Unana ta ka seryoso, unana ta ka sold out, and no wonder God is blessing us and He never stop blessing SOGMC. No? And so gusto sa Ginoo, mas ma-embrace pa yun nimo. No, masabtan pa yun nimo that when you serve God, when you surrender to God, you learn to give to God and to people that He wants you to bless. Napa yun, 1 Corinthians chapter 9, verse 13 to 14. Ngayon din, don't you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple? And those who serve at the altar get a share of the sacrificial offerings. In the same way, the Lord ordered that those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. Man, that's really the Bible. No? Those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. No mo lang dili katingalahan nga mga pastor gina-bless. Mo lang maluoy mi sa mga pastor nga pinasagdan sa mga members. Kaingon jugo sila tawahanon man gud sila magunahon na. Wa sila pakialam silang pastor. Luoy na kayang pastor. No? Kuan na kaayo ka ng
unhealthy, tapos dili blessed, no? Nya maupay utangan sa mga membro. No, maupay utangan, luoy kayo, no? Pero in reality, because they are not spiritual, ang makaluluoy sila ra gihapon. Ang mga membro ra gihapon. Kay wala sila pakabana, wala sila gugma silang pastor. Pero pag ang mga membro nga naigugma silang pastor, nindot kay postura ang pastor. Di yun makaluluoy og now. No, di man pud magpaluoy-luoy ang pastor nga nagtinarong. No? Kaya ang in reality, if you have a spiritual mind, you know what is the spiritual status. Nga ang tao nga dili mo hatag, dili mo honor, dili mo bless sa iyang pastor, dili gyud siya ma-bless. Muna na ako'y kaila, naingon nga, nganong muhatag man ko sa ko ang tithes, unsaon man as pastor. Daghan mga nagasulti ana. Pero ang mga tao nga nagaingon ana, way klarong simbahan. Bisag asa lang mo simba, walay commitment, wala nagagrow, worldly kaayo, nagainom. Ang batasan, grabe. Pero mo na'y consequence. Igsoon. Mo na'y consequence. Nga naman, because the lordship is the issue, not the money. It's the lordship. Kinsa ang Lord? Kaya kung si Jesus ang Lord, then you will love God. You will give to God. You will love the servants of God. You will bless the servants of God. Because God is your Lord. But if money is your Lord, you will hate God. You will hate those who serve God. And you will not trust those people whom God trusted in His kingdom. Amen? Huh? Amen ka, pastor, so, pwede pastor, mga buso sa mga nangalagad Ginoo. Di ka kaingon ana, kisa mato example. Look at the owner of the universe. Diri sa Davao. Dato kayo, di ba? Ang net worth is 1.3 billion. Ang net worth, kabalo ko kamonitor ko. 1.3 billion yung net worth. Taghan sa mga lipores. Naay mo ligo sa iya, naay mo sinina sa iya, mo massage tanan, naa siya'y dietitian. 200 ka big bike collection, naay mga private jet, dato jud kay siya. Mayon ka pastor. Mga buso pud pastor pag basubraan ka bless Ginoo ang mga pastor. Mga buso. Karon unsay nitabo igsoon? Yeah? Ano? No? You as a member, ang challenge sa Ginoo sa imo mo bless. Mo hatag. Ang challenge sa Ginoo sa mga pastor magtinarong. Kay kung dili magtinarong ang mga pastor, mao nay dangatan sa tanang pastor. Dato katuod daghan kag kwarta, 1.3 billion ang imong net worth. Na kay mga eroplano, na kay mga property, pero asa karon naka nagtingkagol sa prisuhan. Ang kwarto nga imong gigamit as kang gamaya walay aircon. So asa imong kwarta dili katabang sa imo. If God will judge you, luoy jud kay ka. Amen? Kuha na to. Mas blessed pa kay igsoon. No, pobre tuod ka, gamay ka pero wa pud ka sa prisuhan. Wala kasimba pa ka ato pagagmandaya hotel. Enjoy pa ka sa aircon, praise and worship, tuon sa pulong sa Ginoo, wa ka sa prisuhan. Pero dato kayo, 1.3 billion ang net worth. Kwarta, awas-awas, pero naa ka sa prisuhan. Amen? That's how God deal with people. Amen? No? So, it's just a matter of heart. It's just a matter of conviction. It's just a matter of lordship. If God is your Lord, you will really give and you will really release the attachment to wealth. And you will bless the poor, you will bless your brothers and sisters, and you will bless the servants, the pastors, the workers of God. In Hebrews 13 verse 16, ingon din do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Ang Biblia igsoon wala nag-ingon nga pag muhatag ka nang gaan ra jud kayo. Wala nag-promise ang Biblia nga pag muhatag ka ba nang gaan ra jud kayo always ba. Ang gingon diri for such sacrifices. So naay mga moments sa imong life nga pag muhatag ka medyo naa jud sakripisyo.
Maka-feel jud ka nga naa jud sacrifices. Nga ang mga sacrifices igsoon, di na siya sayon. Pero nahimo siyang meaningful kay you do it for the Lord. You are happy with the reality that you do sacrifices man lang sa imong kinabuhi. Worth it ni nga sacrifice kay para sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Ang reward, sure. Muna ningon diri, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. So in other words, whether bakante or uyon kayo sa imuha ang panahon, nakay kwarta, makahatag ka, glory to God. No, okay kayo, imong paminsan. O naka sa medyo nagkalisod ka, but still, you can do sacrifices for the glory of God. You are truly a blessed person. You are truly a blessed person. No? Because what you are doing is pleasing to God. Thoughts to keep. Giving breaks the demonic influence of selfishness and greed. Mao man gini grabe i-break sa paghatag igsoon. Selfishness and greed. Unsay rason nganong di ka motabang sa imong isig kaingon? Selfishness. Di ka gusto mahasol. Di ka gusto ma-abuse. Di ka gusto kanang makatake advantage ang ubang tao sa imuha. Mao man siya nga mentality. No? Munang ginahagit sa Ginoo ang mga Kristohanon nga muhatag para mapildi na nga klase nga mentality. Selfish mindset o greedy nga mindset. Kanang gusto ka makabintaha ka pirmi. No? Munay gusto i-break sa Ginoo. Munang pagmuhatag ka, spiritually, you are winning the battle against the money demon. No? Mawala ang selfishness ug mawala ang greed. Ikadua, real giving mirrors the heavenly sacrifice of Christ towards humanity. Actually, igsoon, ang paghatag, dili tao ang nakauna ni anak. Dili tao, ang Dios. Ang Dios ang nakauna ni anak. Sa sugod pa lang, pagmugna pa lang niya sa kalibutan, let there be light, create niya tanan tao, gimugna, gitagaan niya kinabuhi, gitagaan niya gininhawa, gitagaan niya Garden of Eden, perfect tanan. No, gifail gihapon sa tao. Sa dihang nagfail ang tao, gi-bless gihapon niya ang tao. Sa dihang wala na yun ang tao, lost na jud kaayo ni abot si Kristo, gitugyan niya ang iyang kinabuhi. Giving came from God. Ang Ginoo mismo ang nag-una ni ana. Munang pag mo-follow ka sa iya, munang pag moingon ka nga, Lord, you are the Lord of my life, gusto niya tun-an nimo ang paghatag kay mauna siya. He's a giver God. He's a very generous God. Munang ang pagtulunan, always mo challenge sa tuang nga mohatag, give your all, give your best, be excellent to the Lord, hatag sa unsay kaya nimo ihatag, sakripisyo for the Lord. Ginatudluan ka nga naman because God is shaping you to become like His Son, Jesus Christ. The darling of heaven, the Lord of lords, the King of kings, came down from heaven. Nagpakapobre. Gihatag niya iyang kinabuhi. Alang kanatong tanan. Ang ingon ni Apostle Paul, He became poor so that we might become rich in Him. Kuyaw kayo. Siya ang nagmanifest, ana. Una, real giving mirrors the heavenly sacrifice of Christ towards humanity. Tinuod nga panghatag, mumirror na siya sa sakripisyo ni Kristo. Alang kanatong tanan. Katulo, giving opens door for love to flourish. Diba? There is a saying, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen? No, you cannot love without giving. So when you give, you let love flourish in your life. No, you let love flourish in your life. So ang giving, mura lang idea, hatag, pero daghan kayo sa prinsipyo, biblical, spiritual, principle, nga ma-learn nimo, ma-apply nimo, makita nimo, igsuon, pero ang pinakanindot din ha, no, himuon kang victorious, blessed sa Ginoo, kaya ang imong kinabuhi, dili lang para nimo, kundi para sa uban. Amen? Amen. Hallelujah. Word to remember,
Worldly and material attachments are the foothold of Mammon God. Remember that always. Worldly and material attachments are the foothold of Mammon God. To break free from its domain, one must learn to give. When you give to God, you acknowledge His lordship over you. And when you give to people, you partake with the sacrifice He did for all of us. Let us all stand.